I can't walk. Bulalas ni Terry bago tila hapong-hapong napapaupo sa damuhan. You have to, Terry. Kaya mo yan. Awang-awang sabi ni Kakay. Hindi makapaniwalang muntik na siyang lapastanganin ni Kurt. Walang hiya palang Kurt na yun eh. Ani ni Lisa sa nanggagalaiting tono. God, I can't believe na naging pinsan niyo ni Bunny. Please guys, huwag niyo na mababanggit ang pangalan ng laking yun. Ani Terry sa nararamdamang magkahalong galit at panlulumo. Maging siya hindi makapaniwalang pagtatangkahan siya ng masama ni Kurt. He was a known playboy in school, alright, but he had been gentle with her during their 5-month relationship. Ang Kurt na nakilala niya ibang-iba sa Kurt na nagtangkang gumawa ng masama sa kanya kani-kanina lang. Come on, let's go. Yaya ni Kakay matapos lumingon at makitang nakasunod na sa kanila si Cain. Ngunit bago pa makasagot si Terry nakalapit na ang binata. What is wrong this time? Anito sa galid na tono sa kanyang nakatuon ng paningin. She said she can't walk. Nagpapaunawang sabi ni Melissa na sinang-ayunan ni Kakay sa pamamagitan ng marahang tango. Nagbuntong hininga ang binata bago walang sali-salitang inihakbang ang pagitan nila ni Terry at baliwalang binuhat ito. Animoy sako ng bigas ni sinampay siya sa balikat itong kanyang katawan. Nagtitili siya at inis na pinagbabayo sa likod ng binata. Put me down! Put me down! Ani ang galit na galit sa kawalang ingat nito. And how could he be so rough pagkatapos ng dinanas niya sa mga kamay ni Kurt? At least, inaasahan niya magiging gentle ito sa kanya dahil sa pangyayari. Hindi ganitong para siyang hayop sa pasan-pasan nito. Will you please at least be gentle with her? Ani ni Melissa na nakasunod sa kanila. Sa tuwing hindi rin nagustuhan ang ginawa ng binata sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ni Cain. Ang tanging nasa isip ng binata na mga sandaling iyon ay maiuwi si Terry sa bahay Hacienda. Mailayo sa manyak na Kurt na yon. Mr. Cain! Untang ni Melissa. Sinaway ito ni Kakay, pabulong. Hayaan mo na Isa. Total lang sabi naman ni Terry, hindi niya kayang maglakad. Buti nga't binuhat pa siya ni Cain. Magtigil ka nga Kakay! Pinandilatan ni Melissa ang huli. Muntik na nga mapahamak ang kaibigan natin ay kinikilig ka pa dyan. Bakit? Kasalanan ko ba yun? Nakasimangot na sabi nito. Hindi ko rin gustong pagsamantalahan siya ni Kurt, ano? Napabuntong hininga si Melissa at hindi na lamang pinansin ng kaibigan. Nanahimik na rin ito. Hinayaang buhatin na ni Cain si Terry. Ibinaba lamang ng binata ang dalagita nang marating nilang kinaroroonan ng sasakyan. Sakay! Pasik na utos nito matapos buksan ang pinto ng pick-up para sa kanya. Opo kuya! Sigaw niya na naningkit ang mga mata sa nadaramang galit. Kung kumilos at makasinghal ito sa kanya ay para siya pang may kasalanan. Hop in! Baling ito kina Kakay at Melissa. Hindi pinansin ang pagdadabog niya. Lalo lamang siyang nanggigil sa galit dahil sa pambabaliwala nito sa kanyang emosyon. Dahil doon ay ito na napagbalingan niya ng galit niya kay Kurt. Sigawan pa siya nito at makikita nito kung paano magalit ang isang gerero. Ngunit nang sumakay ito sa driver's seat ay pinukul lamang siya nito ng sulyap at hindi na nagsalita pa. Pinatakbo nito ang sasakyan pabalik sa bahay Hacienda sa pagitan ng malalim na buntong hininga. Tsak nalagot tayo sa lola mo, Terry. Ani ng Melissa na siyang unang bumasag sa nagaharing katahimikan. Nakakahiya ang ginawa ng Kurt na yun at paano natin ipapaliwanag sa lola mong nangyari. Hindi niya kailangang malaman. Aniya na noon lang napagtuunan ng pansin ng bagay na yun. She checked herself. Tiningnan ko may palatandaang muntik na siyang ma-rape, ngunit maliban sa namumulang mga braso at pulang marka sa itas ng kanyang dibdib ay wala na siyang makita pa. And why is that? Galit na tanong ni Cain. Huwag mo sabihin pagkatapos ng ginawa sa iyo ng Kurt na yun ay pagtatanggol mo pa? Wala namang nangyari eh. Nalilitong sagot niya. Ibig niyang maparusahan si Kurt ngunit ayaw rin niyang malaman ng abwala ang nangyari dahil natatakot siyang baka kung anong gawin nito. That's bullshit. Hindi makapaniwalang bulalas ng binata. You will let the bastard get away with this? Damn! Am I missing something? Baka naman gusto mo rin ang nangyari at nagpapakipot ka lang kanina. Bastos! Gigil na sigaw niya tinampas ito sa braso. Ano palagay mo sa akin? Umismid si Cain matapos siyang tapunan na makahulog ang tingin. Kahit sinong lalaki madademonyo sa eyes mong yan. Anitong may kaakibat na pasaring. You're too young, Terry. Masyado pang maaga para magsuot ka ng seductive two-piece bikini. Of course, not unless you want to seduce a man. Why do you always get in my way, Cain? Ano ba kita? Look, hindi kita kaano-ano kaya wala kang pakialam ano man ang isuot ko. At wala rin akong pakialam kahit ano pang isipin mo.
So tama pala ako kung ganun. Anito sa tonong puno ng disgusto. Shit, hindi na lang sana kita tinulungan. Hinayaan ko na lang sanang makuha ng Kurt na yun ang isang bagay na gusto mo rin naman palang ibigay in the first place. O baka naman naibigay mo na? Go to hell, Cain! At pwede ba? Huwag mo na patingin pa kay Lolang nangyari. Ilang sandaling natahimik si Cain na tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Kita ang pagtatagis ng mga bagang nito. Maya-may marahan itong umiling. Kailangang malaman ng lola mo ang kalapastangan ng ginawa sa'yo ng Kurt na yun. I will not tolerate this. What? Nalulumong bulalas ni Terry. Nilingon niya si Nakakay at ni Lisa na tahimik na nakaupo sa likuran upang hinga ng opinyon, ngunit nagkibit balikat na lamang ang mga ito. Dala ng frustration ay padabog na umayos na lamang siya ng upo at mahigpit na ibinalabal ang tuwalya sa katawan. Ipinagdarasal na sana'y magbago ang isip ni Kay na tuwag nang ipaalam kay Mercedes ang nangyari. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Terry nang humito ang pick-up sa driveway, lalo pa nang makita niyang nasa balkonahe ng abwal at naghihintay. Please, Cain. Sa huling pagkakataon ay sinubukan niyang kumbinsihin ng binatang huwag nang ipaalam sa matandang pagtatangka sa kanya ni Kurt. Nagpakumbaba siya kahit na sandaling iyon ay napakahirap gawin ng bagay na yun. I'm sorry, but she has to know. Seryosong sabi nito sa kanya at bumaba na. Madilim ang anyong sinundan niya ng tingin ng binata nang lumigid sa sasakyan at ipagbukas siya ng pinto. 10 ng 2 kaibigan sa likuran. Damn you! Aniya sa nagtatagis ng mga ngipin nang dumaan ito sa harapan. If that's your way of saying thank you, you are welcome. Tugon nito sa sarkastikong tono. Inirapan niya ito tuloy-tuloy ng pumanhik sa ilang baitang na balkonahe. Nakasunod sa kanya si Nakakay at ni Lisa na halatang umiiwas sa matanda. Walang malamang sabihin. Nilampasan niya't ng 2 dalagita si Mercedes na labis na ipinagtaka ng huli. Cain, ano nangyari? Tanong ng Donya na makalapit sa kinaroonan nito ang binata. Nagpawala siya ng malalim na buntong hininga bago sagutin ang tanong ng matanda. Hindi niya gustong makialam pero nararapat lamang na malaman itong muntik ng mapahamak si Terry sa kamay ng Kurt na yun. Cain! Untag ni Mercedes nang mahulog siya sa sandaling pag-iisip. Tinangkang pagsamantalahan ni Kurt ang inyong apo, Lola Mercedes. Ani ang pilit pinakaswalan tono. Alam niyang mabibigla ito kaya agad na niya itong inilalayan sa siko. At nang makitang paparating ng sasakyang kinalulunanan ng panghas na lalaki at ni Bonnie ay giniyan na niya ito sa loob ng kabahayan. Ang walang hiya! Sinabi ko na nga ba't walang gagawin mabuti ang Kurt na yun? Nasaan siya? Mananagot sa akin ang lalaking yun! Galit na sabi ni Mercedes. Just relax, Lola Mercedes. Magpasalamat na lamang tayo at walang masamang nangyari kay Terry. Pero kung nahuli ako ng dating, hindi ko alam kung ano na nangyari. Napailing siya. Try to relax. Ang sabi niya na makitang natutup nitong dibdib. Santisima, mabuti na lamang pala't dumating ka. Narinig nilang paghinto ng sasakyan sa driveway. Muling pumihit pabalik si Mercedes upang harapin ang nagtangkang lumapastangan sa apo. Tiimbagang na nakasunod pa rin siya rito para alalayan ito. Hustong papasok si Kurt nang salubungin ng sampal ng Donya. Sa lakas ng puwersa ay napapaling ang mukha nito. Si Bonnie na nasa likod lamang ng pinsan ay takot na napapitlag sa pag-aakalang maging ito'y madadamay sa galit ng matanda. Ingrato! Tinanggap kita rito sa aking pamamahay. Nakagaya sa pagtanggap sa isang marangal na bisita. Yun pala'y mas hayop ka pa sa pinakahayop! Sumisigaw na sabi ni Mercedes. Lumayas ka bago pa kita ipapulis. At huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo sa asyendang ito. Naintindihan mo? Walang makuhang isagot si Kurt. Yukoy kong ulo nito sa labis na kahiyan. Kaawa-awang anyo sa putok na labit ng durugong kilay. Ako po yung humihingi ng tawad sa ginawa ng pinsan ko, Doña Mercedes. Umiiyak sa takot na sabi ni Bonnie nang mabilis nang pumanhik sa itaas si Kurt para kunin ang mga gamit. Mabait naman po siya. Hindi ko nga po alam kung ano nangyari at... Tama na, ayoko nang marinig pang mga paliwanag mo. Kung mabait ang pinsan mo, hindi niya gagawa ng masamang apo ko. Ang mabuti pa'y tulungan mo na siyang mag-empake at ngayon din ay makakaalis na kayong lahat. Dala ng pagkapahiya at takot ay nagtatakbong tumalikod ang dalagita. Tumbok ang guest room upang marahil ay kunin ang mga gamit doon. Ang aking dibdib, hindi ako makahinga. Pagwaydain ni Mercedes, humigpit ang kapit nito sa braso ni Cain habang isang kamay ay tutup ang dibdib. Lola Mercedes,
Hiyaw ni Cain na hindi nawala ng loob. Bago pa bumagsak ang matanda ay binuhat na niya ito at inihiga sa sofa. Terry! Terry! Dumadagundong ang tinig niya sa buong kabahayan. Hindi naglipat saglit at humahangos ng pababa ng hagdan si Terry. Kasunod sina Kakay at Melissa. Nakasuot na ito ng walking shorts na itim at blusang kakulay ng asul niyang polo. Lola! Lola! Hindi malaman ng dalagita kung paano dadaluhan ng abuela. Maya-maya pa'y humahangos na dumating ang mag-asawang katiwala sa bahay asyenda na narinig ang palahaw ni Terry. Tumawag kayo ng doktor. Mando ni Cain sa mag-asawa bago binalingan si Terry. Alam mo ba kung nasaan mga gamot ng Lola Mercedes? Litong napatango ang dalagita bago mabilis ang tumakbo patungo sa kwarto ng abuela na nasa tabi lamang ng den. Si Melissa ay nagboluntaryong kukuha ng tubig habang si Kakay na may patuloy sa pagmamasahe sa mga braso ng senyora. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Kurt sa tabi ni Bonnie. Hindi matatawaran ng guilt na mababaka sa mukha ng mga ito. Gusto niyang lumapit para tumulong ay hindi magawa ng mga ito. I'm so sorry, Melissa, pero sa kalagayan ng Lola Mercedes ay mas makakabuting umalis na muna kayo. Kapag magaling na siya at limot na niyang pangyayari, saka na lang tayo ulit magbabakasyon dito. Ani ni Terry matapos kumala sa pagkakayakap sa kaibigan. Naroon at naghihintay si Mang Ambo sa tabi ng pick-up na maghahatid sa dalawang dalagita sa tahanan ng mga ito. Sa kabilang bayan lamang nakatira ang mga ito, kaya tsak na bago gumabi ay makakabalik din ang driver. Ang magpinsang Kurt at Bonnie ay nauna nang umalis at dahil sa ginawang kalokohan ng una hindi na ginusto pang makisabay ni Melissa at Kakay sa kotse nito. We understand, Terry. Nakangiti bagaman, malungkot na sabi ni Melissa. Nakakainis kasing Kurt ngayon. Nagmamaktulong sabi ni Kakay. Tuloy hindi ko na makikita ang Prince Charming ko. Yusi Cain again, Kakay. Hayaan mo papadalhin kita ng picture niya. Nagbibirong sabi niya upang maski papano ay mapawi ang lungkot na nakalutang sa ere. Promise ha? Kinikilig na sabi ni Kakay. Promise. Aniya at tinaspang ka ng kamay na animoy nanunumpa sa harap ng husgado. You take care of yourself, okay? Tatawagan mo kami ha? Yeah, thanks Melissa. Matapos ang paalamanan ay binitbit na ng dalawang mga gamit. Sinalubong ni Mang Ambo ang mga ito tinulungang mailagay ang mga bag sa hulihan ng sasakyan. Bye! Kumakaway na sigaw ni Kakay habang tahimik lamang na tinaas ni Melissa ang kamay. Bye! Nani at inihatid ng tanaw ang mga ito hanggang sa maglaho sa kanyang paningin. If you were as prim and proper like your friend Melissa, I'm sure hindi makakaisip si Kurt na pagsamantalahan ka. Anong tinig ni Cain mula sa kanyang likuran. Galit na nilingon niya ang binata. There was a hint of disgust and dismay in his voice na malinaw ring mababakas sa mga mata nito. At anong ibig mo sabihin? Na malandi ako? Tanong niya sa nangangalit na mga ngipin ng harapin nito. Hindi ako nagsabi niyan. Formal pa rin wika nito. Damn you, Cain! Damn and your dirty mind! Look, hindi ka man lang ba nakukonsensya? Kung hindi dahil sa pakikialam mo, hindi sana atakihin ng Lola Mercedes. Hindi ako ang pinagmula ng gulo. Timbagang natugon ng binata. Maski papano na may nakakonsensya rin ito. Pero kahit saan niya tingnan, wala itong mabigat na kasalanan. Kahit pagbali-baligtarin pang sitwasyon, iisa lang lalabas na salarin. It was you and your stupidity. Kung hindi ka ba naman harot, bakit ka magsusuot ng kakarampot na bikini? And to think na boyfriend mo palang Kurt na yon? Pinandilatang niya ito. And who told you that? Lola Mercedes told me about it last night. At pasalamat ka sa lola mo dahil kung hindi siya nakiusap kay Lola Rosalina, napabantayan ka sa akin baka ngayon wala ka ng pinagmamalaki. Oh, and I owe it all to you, ganun ba? Para mang buhay ko ng sinagipot dapat tumanaw ako ng malaking utang na loob sa'yo. Pinamewangan niya ang binata na para bang hinahamon nito. Nagulat siya nang saklitin siya nito sa braso at duruin. You are stubborn as mule. Kung babaliwala sa'yo gamitin ng kahit sinong lalaki yung katawan mo, hindi ka naman sana sumigaw at humingi ng saklolo. Ouch! You're hurting me! Reklamo niya. Pilit niyang ipiniksi ang braso sa pagnanais na makawala sa mariing pagkakahawak nito. Ngunit parang baka lang mga daliri nito. Pasalamat ka't hindi kita naging kapatid dahil kung nagkataon, tinamaan ka na sa akin. Pagkasabi niya saka pa lamang siya nito binitawan. Gusto namang lumapit sa kanila si Manang Loleng para sabihin pinatatawag sila ng Donya. Huwag mong bibigyan ng sama ng loob ang lola mo kung gusto mo pa siyang mabuhay ng matagal. Paalala ng binata na magkasunod na silang pumasok sa sala. Sinabi na yan sa akin ng Dr. Paraino. You don't have to remind me again, sikmat niya.
Natigil lamang sila sa pagpaparunggitan nang marating nilang kwarto ni Mercedes. Mula sa galit na anyo ay nakangiti pumasok si Terry. Si Cain ay tahimik na humakbang palapit sa single sofa na kinaupuan ni Rosalina. "Kamusta ng pakiramdam mo, Lola?" Tanong ni Terry nang maupo sa gilid ng kama at gagapin ang palad ng abuela. Ibig niyang maawa sa nakikitang panghihina nito habang ang paghingay sinusuportahan pa rin ng oxygen. "I'm fine now, Iha. Will you help me get this thing off me? I can now breathe on my own." "Lalo lang akong nahihirapan sa oxygen na to." Nakangiti sabi ni Mercedes. "Pero bili ni Dr. Paraino na." "Maalam pa sa akin ng doktor na yun," anito sa nagbibirong tono. "Get this thing off me." "Sige na, huwag ka na mag-alala. Mabuti ng pakiramdam ko." Alam ni Terry na hindi titigil ang abuela hanggat hindi nasusunod ang kagustuhan nito, kaya minabuti niyang sumunod na lamang. Kung mahihirapan itong muli sa paghinga ay madali na lamang ikabit ang oxygen. "Thank you, Iha." Anito nang mawala ang host na nakalagay sa ilong. "Umalis na bang mga kaibigan mo?" "Opo, Lola. Ipinahatid ko na si Nakakay at Melissa kay Mang Ambo." "Ayoko nang makikita ang pagmumukha ng lapastangong Kurt na yun dito sa asyenda. Oras na malaman kung bubuntot-buntot siya sa'yo, ipapapulis ko siya." "Huwag niyo na siyang alalahanin, Lola. Hindi na ako magpapakita sa atin ang lalaking yun. Mabuti kung ganun." Pat lang. Makaraan ng ilang sandali binasag ng tikim ni Rosalina ang katahimikang namamagitan sa kanila. Kasabay nun ay tumayo at lumapit sa gilid ng kama upang magpaalam. "Aalis na muna kami, Mercedes." "Anito, babalik na lang kami bukas. Magpagaling ka, ha? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano at baka makasama pang lalo sa'yo." "Maraming salamat, Rosalina." Sumilay ang payak ng ngiti sa mga labi ng Donya. Napansin ni Terry na tila biglang pumayat ang mukha ng abuela at ang mga labi na wala ng kulay. Muli siyang nakaramdam ng guilt. "Magpapaalam na kami, Lola Mercedes." Hinaplos ni Cain ang noo ng matanda bago nagbabala ang sulyap na ipinukol kay Terry. Bilang tugon ni palihim na inirapan niya ito. "Iha, ihatid mo na muna sila sa labas." Pakiusap ni Mercedes. Walang imik na tumayo siya, tiniyak na sapat ang distansya niya mula kay Cain upang hindi siya mahawakan nito. Nanatili siya sa tabi ni Rosalina. "Thanks for coming, Abuelita," ani niya sa matanda nang nasa labas na sila ng balkonahe. Hinalikan niya ito sa pisngi. "Alam mo namang hindi ko magagawang pabayaan ang lola mo, Iha. Basta kapag kailangan mo pa ng tulong, huwag kang mag-aatubiling tawagan kami, okay?" Tumango siya bilang tugon. Sa sulok ng mga mata niya nakita niyang muling nagdilim ang anyo ni Cain. Hindi niya alam kung saan nangyari pa rin kanina o dahil sa nakikita nitong closeness nila ni Rosalina. Kung ang huli ang kinakainis nito, bakit? Inisip ba nitong nagpapalapad siya ng papel sa matandang babae? "We better go, Abuelita." Iyaya nito sa senyora. Hinawakan ito sa sikot giniya patungo sa kinapaparadahan ng sasakyan. Hindi na umimik pa si Terry, inihatid na lamang ng tanaw ang dalawa. Binalikan niya ang abuela pagkaalis ng mga ito. Pagpasok niya iminosyon ni Mercedes na maupo siya sa tabi nito. Agad siyang tumalimat, ginagapang nalalamig ng mga palad ng matanda. "I will never feel safe, Terry. Lalo na sa nangyari ngayon, hindi ko na alam kung paano kita mapoprotektahan mula sa mga mapagsamantalang lalaking katulad ni Kurt. At paano ka kapag nawala na ako sa mundong ito? I can take care of myself, Lola. Naunahan lang ako kanina ni Kurt. Paano kung lagi kang maunahan ng mga lalaki, Terry?" Marahan itong napailing sa mga matay mababakas ang labis na pag-aalala. "No, hindi ako makakapayag na maloko ka lamang nila. Huwag na kayong magalit, Lola. Ang puso niyo," paalala niya. "And don't worry, what happened today will serve a lesson to me." Hindi pa rin yun ang solusyon. Kinakailangan may isang taong poprotekta sa'yo. Mag-aalaga at magbabantay sa malaking kayamanang maiiwan ko sa'yo. Isang taong magmamalasakit. "Lola, anong ibig niyo sabihin?" Naguguluhan tanong niya. "Terry, nag-usap kami kanina ni Rosalina. We decided na ipakasal kayo ni Cain." "What?" Nalalaki ang mga matang bulalas niya. Sinalat niyang noo at leg ng abuela upang alamin kung nilalagnat lamang itong baka nagdedeliryo. Ngunit hindi, malinaw na malinaw ang isip nito. "Narinig mo sinabi ko, Terry," anito. "Kung talagang mahal mo ko, pakakasal ka kay Cain." Napahugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Sa kumpirmasyong iyon, pakiramdam niya siya naman ang aatakihin. "You can't be serious, Lola Mercedes. Come on, I'm too young to get married."
Nilangkapan niya ng biyang sinabi. Baka sakali nagbibiro rin lamang ang matanda, ngunit nanatili itong seryoso. Ibig niyang maiyak sa pagpoprotesta. Sa mga oras na yun lamang ang maaari niyang gawin na hindi makakaapekto sa kalagayan nito. Pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili sa pangangatwiran. Marrying Cain was definitely not a good idea. Hindi din yun ang solusyon sa mga alalahanin ng kanyang lola. At bukod sa napakabata pa niya, paano siya pakakasal sa isang lalaking hindi niya mahal? Lola, hindi lang yun ang solusyon sa iniisip niyang mangyayari. Isinatinig niya ang pagpoprotesta, choosing words na hindi makakaapekto sa sensitibong kalagayan nito. Isa pa, napakabata ko pa para mag-asawa. 14 lamang ako nang ipakasal ng papa sa iyong lolo. Sa ilang sandali may kumislap sa mga mata nito sa pagkakaalala sa esposo. But I don't love Cain, bulalas niya, close to tears. Napag-aaralan ng pagmamahal, anito sa tonong nangungumbinsi. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ko ring mahalin ang iyong lolo Anselmo. Pero magkaiba tayo, Lola. It is my life, not yours. Ano karapatan niyo? Hindi niya naituloy ang sasabihin nang maramdaman ng paninigas ng mga kamay nito sa ilalim ng kanyang mga palad. Nakita niyang hirap na naman ito sa paghinga. Marahil ay muli na namang naninikip ang dibdib dahil sa kanyang mga sinasabi. Agad siyang kumilos, inabot niya ang hose. Inalagay sa ilong nito't binuksan ang oxygen tank. Nang mapanatag ang pagtataas baba ng dibdib nito ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Ayokong mamatay na hindi ko natitiyak na magiging magandang kinabukasan mo. Na hindi mapupunta sa masamang kamay ang asyenda. Lumuluhang sabi nito sa paputol-putol na salita. Lola, please, baka kung ano pa mangyari sa inyo, humihikbing sabi ni Terry. Kapag may nangyaring masama sa kanyang abuela ay hindi niya mapapatawad ang sarili. Mangako kang hindi mo ako bibiguin sa aking kahilingan, Terry. Mangako ka. Terry bit her lips pagkatapos ay marahang tumango. Kahit labag sa kanyang kalooban ay nangako siyang susundin ang kagustuhan nito. Kung ang pagsasakripisyo niya ang tanging dahilan upang humaba pang buhay ng abuela, pikit mata siyang magpapakasala kay Cain. Nang gabi ring iyon ay pinaalam ni Rosalina kay Cain ang napagkasunduan nito at ni Mercedes. Pagkatapos maghapunan ay niyaya siya ng matanda sa study't doon siya kinausap ng masinsinan. No, you can't be serious, abuelita. Why should I marry that spoiled brat? Galit na bulalas niya matapos marinig ang sinabi ng donya. She is not a spoiled brat, Cain. Pagtatanggol ni Rosalina sa dalagita. Mabait na bata si Terry. Malambing, maalalahanin. Kung magaslaw man siyang kumilos at matigas ang ulo, yun ay dahil sa bata pa siya. Halos madugtong makakapal na kilay ng binata sa sobrang pagkaasar. See? Inaamin din ng bata pa si Terry, so bakit niyo ako pinipilit na pakasalan siya? Alright, she's young. But she's beautiful inside and out, Cain. Napakaswerte mo kung siyang iyong mapapangasawa. Ilang panahon lang ang hihintay mo't magiging ganap na siyang dalaga. No, may hirap paniwalaan yun. She was beautiful, alright, but only physically. At hindi niya gustong isang bungang pahinugin. Yes, Cain, panatag pa rin sabi ni Rosalina. At kapag sinuway mong kagustuhan ko, hindi kita pamamanahan ng kahit 5. Alam kong wala kang pinangarap kung hindi ang mapasa yung asyendang ito. Damn, it's a blackmail? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Totoong bata pa siya inari na niyang kanya ang bahay asyenda at ang malawak na lupaing nakapalibot dito. Isa pa'y pinangako na yun sa kanya ng yumaong abuelo dahil siya lamang ang kaisa-isang apong lalaki. Kaya ang gamitin yun ng abuela laban sa kanya upang mapilitan siyang magpakasal kay Terry ay malaking kahibangan. Alam ng matanda na yun ang pangunahing dahilan ng pagbabalik niya sa Pilipinas. Blackmail, it is Cain, I'm desperate. Noon pa namin pinangako ni Mercedes sa isa't isa na kapag nagkaroon siya ng anak na babae ipapakasal ko sa iyong papa. Unfortunately, lalaki yun na naging pangalan niya at hindi na yan nasundan pa. Kaya ngayon sa inyo ni Terry matutupad ang aming kasunduan. Hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Cain ang pangislap ng mga mata ng abuela nang sabihin yon. At naisip niya talagang seryoso ito. But hell, papayag ba siyang manipulahin itong kanyang buhay? Sa ayaw at sa gustong ipakakasalan mo si Terry, Cain, muli sabi ni Rosalina. At paano kung ayaw din pumayag ni Terry sa kasunduan niyo ni Lola Mercedes? Kunot noong tanong niya. Papayag siya, iho. Yun ang tinitiyak ko sa iyo. Tila nakakasigurong sabi ng senyora.
Masunuring apo si Terry. Isa pa, mahal na mahal niyang kanyang lola at hindi niya gugustuhin may mangyaring masama dito. You're crazy, abuelita. Nalulumong bulalas niya. Naihilamos niyang kamay sa mukha dala ng desperasyon. Hahayaan kong sabihin mo sa akin yan ngayon, Cain. Pero tinitiyak ko sa'yo, balang araw ay pasasalamatan mo ko dahil sa ginagawa kong pakikialam sa buhay mo. Nakahiga na siya sa kanyang kama ni Cain ay tila paulit-ulit pa rin niyang naririnig ang huli sinabi ng abuela. Paano siya magpapasalamat gayong kung papayag siyang pakasalan si Terry ay para na rin siyang nagpatiwakal. Hell, ano bang pinakain ng babae na yun sa Lola Rosalina? Hindi ba niya nakikitang hindi kami bagay ni Terry? She's too young. But she's beautiful, Cain. Tila nangaasar pang bulong sa kanya ng munting tinig na nasa likod ng kanyang utak. Nakita mo ba kanina kung gaano kaputit kakinis sa mga bahaging tinatago niya? Shit! Bulalas niya tinakip sa mukha ang unan. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit sa kabila ng inis na nararamdaman kay Terry ay gayon na lamang ang epekto nito sa kanya. Ngayong naalala niyang halos subad na katawan nito'y nararamdaman niya ang pagkabuhay ng isang bahagi ng kanyang pagkalalaki. Isang bagay na sa tanang buhay niya ay ngayon lamang niya naramdaman sa isang dalagita at hindi niya nagugustuhan iyon. Ilang araw ang lumipas at ngayon ay unti-unti nang pinagbabalikan ng lakas si Mercedes. Kabaliktaran nito'y unti-unti naman tinatakasan ng sigla si Terry. Dapat sana'y magsaya siya dahil nakakabawi na sa atake ang kanyang abuela, ngunit paano niya gagawin iyon kung pakaramdam niya sa bawat pagdaan ng mga araw ay nalalapit na siya sa bitayan. Katulad ngayong nasa garden at masayang nag-uusap sina Mercedes at Rosalina, siya naman ay naroon sa tagong bahagi ng hardin at nagsasentimiento. Mula sa kubong pahingahan na kinaroroonan na dinig niya ang pagpaplano ng dalawang matanda sa kasal nila ni Cain. So, the wicked little princess is hiding from his prince. Anang sarkastikong tinig ni Cain mula sa kung saan. Hindi siya nag-aksaya ng panahong lingunin ito. Hindi niya alam na kasamang dumating ni Rosalina ang binata. Dahil kanina pa siya doon at kahit na nakitang matandang babae, hindi niya nilapitan. Isang paraan niya ng pagpapakitang hindi niya gustong maikasal sa antipatiko nitong apo. Pumasok si Cain sa kubot na upo sa kaibayo niya. Tinalikuran niya ito. So, ngayong wala na isang quit sa buhay mo, ako naman ang malas na lalaking pilit inuugnay sa'yo ng Lola Rosalina. Tell me, Terry, gusto mo bang magpakasal sa akin? Oh, what a silly question. Of course, you want to be married to me. I bet tuwang-tuwa ka pa ng ibalita sa'yo ng Lola Mercedes na ipapakasal nila tayo sa isa't isa. Matalimang sulyap na pinukol niya dito nang marinig ang tinura nito. At sino gustong magpakasal sa isang arroganting tulad mo? Pwede ba? Mas mamatamisin ko pang mamatay kaysa maging asawa mo? Galit na bulalas niya ng harapin ito. Nagpapalatak si Cain. Gusto mo bang sabay tayong uminom ng lason? Nakangising sabi nito pagku'y muling naging seryoso. Frankly, young lady, I don't give a damn kung ayaw mo man o gusto mong magpakasal sa akin. You're not my type. Hindi ka gusto kong mapangasawa dahil tingin ko hindi ka magiging mabuting ina sa mga anak ko. Thanks for the compliment, sarkastikong sagot niya. At kung ikaw din lang naman na magiging ama ng mga anak ko'y hindi bali na ako maging matandang dalaga. Hindi niya inaasahan na isang naaalim na halakhak ang marinig mula dito. Inakala niya pinagtatawanan siya nito kaya lalo niya itong kinainisan. What's so funny? Nanggigigil sa galit na tanong niya. Hiyo, nakangising sabi nito. Hindi ko maisip ng isang kagaya mo tatandang dalaga. Beast, kung wala ka naman palang matinong sasabihin sa akin, mabuti pang iwanan mo na ako. Nananahimik ako dito. Lalapit-lapit ka para manggulo. Alis, tsupi! Animong tutang pinagtatabuyan niya to. Isang bagay na ang gusto kong klaruhin sa'yo, Terry. Kung pakakasalan ng kitay dahil lang yun sa napilitan akong pagbigyan ang Lola Rosalina at hindi sa ano pa man. I'm not expecting any other reason rather than that, Cain. Kung sasabihin mong pakakasalan mo ko dahil tayong para sa isa't isa'y malaking kabaliwan yun. Mabuti na nagkakaliwanagan tayo. Mas malinaw pa sa sikat ng araw, Cain, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kung pakakasal man ako sa'yo dahil lamang sa hindi ko gustong bigyan ng sama ng loob ang abuelita. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.